Kamustahin ko na rin po since nandito na rin kayo, yung malaking issue last year during Christmas season, ano, yung mga libo-libong balikbayan boxes na siguro nag-expire na yung karamihan noon, na hindi po nakarating sa mga pamilya ng mga OFWs na ito. Ito po ba, ano po bang update dito? To be particular, ano po yan, mahigit sa 42,000 balikbayan boxes ang ipinagkatiwala ng mga OFWs, mga kababayan natin nagtatrabaho sa abroad. Pinagtiwala nila doon sa mga tinatawag na consolidators, deconsolidators at forwarders. Ang halagang nasingil sa kanilang lahat for these 42,000 balikbayan boxes, hindi bababa sa 330 million pesos. Napakalaki nun. Subalit wala palang intensyon yung mga kumpanya na yun na i-deliver. Yes. So minana namin yung problema niya. Kaya lang, pag binasa nyo sa kanilang mga websites nitong mga kumpanya na to, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. So minabuti namin na humingi ng tulong kay Secretary Frederick Go at kay President Bongbong. Tinulungan naman kami kagad. Nabigyan kami ng kakayanan, meaning pondo, na ma-deliver ito sa mga OFWs na libre. So out of the 42,000 boxes, mahigit 25,000 boxes na ang na-deliver namin sa tulong ng mga forwarders na matitino, ano, doon sa mga ating mga pamilya ng mga kababayan, pamilya ng mga OFWs, ano. So almost 60% na yung na-deliver natin. Ngayon, 147 yan containers. 140 containers, punong-puno. 7 containers, hindi punong-puno. Pero lahat yan na-release na ng BOC from our ports. Subalit, nandun yan sa mga warehouses ng mga forwarders na tumutulong sa aming ma-deliver yan sa mga kababayan natin. Magandang balita, ongoing na yan, 60% na-deliver na. Siguro within April, tapos na natin yan. Nagsimula kasi kami peak season noong December. So, na, hindi yan nakasingit doon sa peak season. Ano? Kaya lang, yun nga ma'am, may mga pagkain doon, of course, nag-expire na. May mga, sabi ko nga, yung damit na pang baby, nakalakihan na nung bata tuloy yan. Ano? But at least, yung tinatawag namin na simbolo ng pagmamahal ng mga OFW sa kanilang mga pamilya, nakarating na at yung mga kulang pa, paparating na rin naman And sa kanila. no cost, no extra cost Wala doon po. sa pamilya dahil sinolder muna po ito ng pamahalaan. Itong mga lokong mga consolidators, mga forwarders, paano po hahabulin ito? Hindi po biro yung 330 million pag pinagsama-sama nyo. Pero yung isa lang, nalokohin nila, I mean, malaking mali na po yun. O Ma'am Cheryl, pag nakita niyo yung mismong mga pamilya na OFWs at yung mismong OFWs, to use the term, heartbreaking eh. Isipin mo, meron kaming nakakausap doon, nandun siya sa binibigyan na namin yung dinideliver na namin. No? Ang trabaho niya sa Saudi Arabia, ng buhok, hair dryer. Pagod na nga raw siya sa hair dryer na ibabagsak niya na yung kanyang yung blower, para maipon niya unti-unti yun. Ano? So anyway, pananagutin natin at pinadidemanda ko. Ang deadline nito bukas, Martes, ano? Pinadidemanda ko yung 11 deconsolidators dito sa Pilipinas. Mabigat ang kaso niyan. Large-scale estafa yan. At tinitingnan namin along with the NBI yung possibility na gamitan namin ng cybercrime law violation yan upang maidugtong namin yung mga consolidators sa abroad na doon nakarehistro. Pero yung nandirito, walang piyansa yon. Pag kami ay nagpagsampa ng matibay na kaso, walang piyansa yon. It's good to know na ang target po ng Bureau of Customs sa mga naghihintay pa rin ng kanilang mga balikbayan boxes, mayroon pang around almost 20,000, ano ba nga, 17,000 po na boxes pa. Huwag daw kayong mag-alala dahil makakarating at makakarating yan.